Alright, hello guys. Good morning. Time check natin is 7, kasi ngayon meron akong tour, group tour na nabili ko sa Klook. And ito ay tour England in one day. So maraming pupuntahan. Stonehenge, Bath, the Cotswold, mga outside of London na mga destination na must see and must do. So, cheapest way kapag solo traveler ka is to go in group tour, and we all know na Klook or Klook is famous. So, andito tayo ngayon sa gate number kasi yung instruction ay Victoria Coach Station dito sa London, and then merong gate number na instruction. So, basically, kailangan lang siyang sundin. Ang aga ko pa guys. Kita nyo naman ang lola niya, para pag natutulog, inaantok pa ako ya. So, hinatid lang ako ni Jel kasi may duty si Jel as nurse early. So, sinabayan nyo na lang ako. Antay lang tayo na tawagin. Ang dala ko dito, ito nga palang outfitan. Guys, pakita ko sa inyo. Ang suot ko na sapatos ay walking shoes, and then nag-leggings, and then t-shirt. And then, ayan guys, nagsuot lang ako nito kasi maswerte tayo at medyo summer na. So, hindi na kailangan ng winter coat. Ka-winter coat ang lola nyo for 1 week. Or more than 1 week. And then, may baon ako yan. Nagpack sila Jel. Nakakaiyak talaga yung mga pagmamahal. Nag-prepare sila ng baon, may tinapay, may prutas, may cookies, may tubig. Oh, buhay na buhay ang lola ninyo guys. Kahit na hindi na ako umuwi ng Uganda guys, sa baon ko palang mabuhay na tayo. Alright, medyo malamig ang ating, thank you. This is hot chocolate, right? Thanks. So, medyo malamig ang ating tiyan dahil sobrang aga pa. Bumili lang ako ng hot chocolate. Hindi na ako bibili ng snack guys kasi enough na yung pinabaon sa akin nila Jel at Minette. So, upo lang tayo doon while waiting for our bus schedule. Dito talaga din sa London, hindi, kahit na traveler ka lang, mas maigi yung hindi ka masyadong gumagastos. Kasi hindi naman to pang one-time thing eh. Gusto mo na magkaroon ng maraming experience without spending too much. Pero sobrang sweet kasi merong mga Filipinos na talagang aray, upo muna tayo. Ayan. Merong mga Pinoy na talagang they offer. They are very thoughtful and generous. Ayun. Grabe yung mga Englishan ko sa alas 7 ng umaga. Guys, wala pang breakfast yan. Yahoo! Antayin niyo kung naka-breakfast. Ako ay nako. Maglabasan ang mga British accent. So, mag-enjoy muna tayo ng hot chocolate. Alright guys, call time. Tour number 4. Tour number 6 pala kami, sorry. Alas 8. Alright guys, nandito na tayo sa bus. Going for our tour. Time check, 7:39 p.m. And yeah, boarding na today. So hopefully we are going to leave on time, 7:45. Dito tayo sa harapan kasi at least makita natin yung view. Hi! Yan, at least makita natin yung view while traveling. So one day, medyo may kamahalan to guys, mga 150 pounds yung nabayaran ko. So mga nasa 10,000 pesos. So sasabihan ko kayo mamaya kung worth it ba. Magbibigay tayo ng review. I have to do it so you don't have to. Charot. Tingnan natin mamaya kung masaya. Pero dapat, importante na pag nagbubook kayo ng tour, you have to read the reviews very well. Para meron kayong tips and ideas kung ano yung gagawin. Like for example, nabasa ko na itong tour na to non-stop. Kasi 4 places in one day. At saka malalayo. So, there's no time to stop and eat. So, kailangan mo magbaon ng food and water. Tsaka sweets. So, antayin na natin mag-board silang lahat. And then, guys, lahat siguro nang pumunta sa tour na to ay merong partner. Ako lang ata ang single. Guys, yan yun. Okay.
Let's go. So we're coming very pretty Premier Inn, and as we do, on the left hand side shortly you'll see a yellow brick. One eternity later. Okay guys, so kasi nandito na tayo. Nagkamali pa ako kasi akala ko lalakarin lang namin simula dun sa may visitor center hanggang sa Stonehenge. Ang layo pala, meron pala mga premium bus. Ayun. So, ayan, welcome to Stonehenge. Bago natin basahin yan, pumunta muna tayo dun sa monument mismo para hindi tayo masyadong magmadali. So, medyo malayo yung biyahe. Umalis kami ng 7:45. Nakarating kami dito sa Stonehenge ng 10 AM. Ganyan siya sa likod. And then we are given 1 hour para makita yung monument, mag-ikot, magbasa-basa. Alright. So, ayun ang monument. Basically, based sa nabasa ko, kaya maraming pumupunta sa monument na to ay dahil it stayed here for a very long period of time. They don't have concrete reason bakit nandito ako. Alright, ayan na siya guys. So, ang tagal-tagal na pala nitong Stonehenge na to, kaya pala talagang pinupuntahan siya, and meron siyang linya na hindi pwedeng i-cross para hindi matouch yung mga stone. Ito ay ginawa nila ng 1,000 years. Ang tagal, no? Namatay na ang lahat, hindi pa rin tapos, pero it was built 5,000 years ago. Ayan, pinaniniwalaan din pala na ginawa nila ang Stonehenge para masabi ang time of the year. Ayun, lagi na dyan si ate. Sana okay lang sa kanya na makita siya ng mga Pilipino sa vlog. So, to tell the time of the year, it actually makes sense kasi pwede naman din sa shadow long time back, wala pang mga orasan. Dami-daming mga nakapark sa gilid. I think these are self-drive tourists, and it looks like a camper van, both left and right. Hindi na ako masyadong magtatagal sa Stonehenge guys kasi basically monument siya ng mga bato, and if you can look at it and get one photo, I believe that's enough kasi malayo, hindi ka naman pwedeng lumapit dahil mayroong mga barricade. So let's just go back bago pa lumakas yung ulan. But the scenery here is top notch. If you like upcountry scenery, ito yung perfect na lugar for you. I would love to buy like a farmhouse here. Charot. Tapos yung presyo pala 500 million. Maliit na kubo. Tapos yung lupa mo, maliit lang din. Ako lang, yun pa yung 500 million. Kaya mapasa tayo dito guys, oh. Grabe guys, oh, sobrang organized. Doon i-drop off ang mga manonood pa ng Stonehenge. And dito naman na side, opposite, is yung pabalik ng visitor center. Pumalik na tayo, wag na tayong magtagal. Mahirap at bumagsak, pagbabagsak yung ulan. The shuttle bus back to the visitor center. For your safety, if you are standing, please hold on. Alright, pumasok lang ako saglit sa Stonehenge souvenir shop. So basically guys, lahat dito ay Stonehenge inspired na mga tawag nito, souvenir. Katulad niyan, pwede nyo isabit sa kotse, Stonehenge, and then I think stone people or cave people. Then they have modeling, building kit, Lego, Stonehenge din. They have, of course, hindi mawawala yung t-shirts, jackets, and hindi mawawala ako. Outfitan nyo, pak. Oh. Para lang tatakbo ng 5 kilometers. Magmamarathon. So, ganito ang itsura. Naghahanap ako, nasa na bang mga payong? Nakita ko may bitbit silang payong. Baka kasi mamaya
maulan na naman kung saan tayo susunod na pupunta. So maghanap lang tayo ng payong dito. Sana meron pa kasi maraming bumili. Ito pala. Yan po. Stonehenge. Guys, lumabas lang ako ng souvenir shop. Paglabas ko, ito na yung nakita ko. Oh! Nakapag-welcome to Uganda ako, guys. Kasi akala ko, bumalik na ako ng Uganda. Kita nyo naman, ganyan na ganyan ang mga bahay at mga mud hut doon sa Uganda, kina Auntie Christine. Tingnan ako ng payong kasi nakakaloko yung English weather. Mamaya naulan, mamaya nainit. Naulan na, nainit na naman. Pero dahil maitim pa rin yung clouds, magsigurado na tayo na hindi tayo mababasa. Mahirap na. Ito. Homes for the builders of Stonehenge. Ito pala ang kanilang tirahan. So regardless kung nandito sila sa UK, the homes of the builders are exactly the same or very close in the homes in Africa. Lalong-lalo na sa mga upcountry. Kasi ganyan din, oh. Meron siyang door. The difference is, this one is made of rock or stone or cement. But the roofing is exactly the same. People of that stature. Alright. Pasok lang tayo dun sa kabila. Kids entrance. Please queue here. Kids. Kids digging kids. Alright. Could you move this stone? It would have taken about 100 strong people to move this stone. See how many more you'd need. So, itatry mo tong i-pull. And then, titingnan din akong gaano kakalakas. Siguro kung hindi ka masyadong malakas, kailangan pa ng 99 at kalahating tao para mamove yung stone na to. 100? I don't think even 100 people can move it. Okay. So, pabalik na ako ng Coach Park. Must-haves kapag pumupunta kayo sa mga one-day, full-day tour dito sa England, lalong-lalo na pag malayuan yung biyahe at alam nyo na outside exhibit or outside activity, make sure na mag-pack kayo ng waterproof light jacket, number 1, kung hindi naman nagsusnow. Number 2, magaan at foldable na payong. Number 3, water. Number 4, of course, snacks. Tsaka yung napaka-importante, ID at saka pera. Yun. If you can do that, then you're good to go. Pabalik na ako ng Coach. Ang tawag pala ng bus dito ay Coach. Walang problema, guys, kahit ikaw lang mag-isa na nagtutour. Sobrang madali lang tayo ngayon, guys, kasi wala pang mga tao. So, eto ang nabili ko kanina, Stonehenge na payong, kasi nga maulan-ulan. Pakita ko lang sa inyo yung binaon sa akin ng mga napaka-sweet na si Jel tsaka si Minette. Gumising ng umaga para ihatid ako at bigyan ako ng pagkain. Lagi kong pinagpipray kagabi, nag-pray din ako bago natulog. Thanking God for sa lahat na mga nakilala ko dito at I feel like it's a really, really big blessing. 12 foot snow. And India is usually water. So dito meron ako number 1 sandwich. And it's summertime. And Nakikita ko yung sarili ko. Sandwich. So I don't know, Then, something really changing. Yeah, the world is Binigyan ako crazy. ni Jill ng napakalaking cookie. We've done Mas a lot of malaki pa sa damage mukha to ko, the world. guys. Bango. Yung sandwich na nilagay na palaman ni Jill ay itlog at saka chicken breast, ham, and then cheese. Then, sinadalan din ako ni Jill ng prutas. Salamat, Jill at Minette sa Tomorrow now, sweetness yeah. ninyo at I'm now doing generosity. Torrent. Apple Cameron's grapes at just saka phoned me and said banana. that he made a mistake. He Tubig. didn't check. I don't know. Someone may have said, I don't want to do And, that, so I don't want to do that. Well, Yun, then meron akong it's power happened bank. before.
Syempre yung power bank ko is 30,000. But yeah, I'm doing tour 8 now. So it'll be a Ayun, much guys. easier day tomorrow. Just Kakain lang ako. Bath and Stonehenge. That's it. So Tour one is a stone in bath. yeah, That's it. yeah, 3 places. yeah, It's good yeah. 79 is the crazy one, because you have to do 3 and plus 4. and then the food. No, Laycock. Oh, Lake House. So it's Windsor, Bath, Stonehenge, and then Laycock. A few moments later. There were some lions. Look, 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 look! Lots of lions. Sheep. Better known as Cotswold lions. They're a specific breed of sheep, so they really are lions, Cotswold lions. Whoa. It is snowing straw. That's the best way to explain what we got around us at the minute. Alright guys, welcome to Bath! So, dito naman, ililid kami ng tour guide papunta sa main city center, and then we shall see where we're going. Pero yan yung bus namin. Ayun, premium tour bus. At ayan na guys, nandito na tayo sa sentro ng Bath. So, for now, there are some few things that I really want to see and visit dito sa Bath. But, we have to be patient and wait. So, ito ay sa tabi ng tour guide para feeling close. Ayan, may flag. Okay. Nagulat ako, may tikbalang. Tikbalang, so, sorry. Hindi ko alam kung ano yung kalahating tao, kalahating baka. May performance sa gitna. So you can just sit down here and chill, relax. Talagang sinama ko kayo guys hanggang sa Bath. Para hindi naman lugi yung binayad nyo sa akin, charot. Sinusundan ko yung may flag. Kaya pa. Kaya pa. Wag maarte, wag choose. Ang ganda dito pa, parang medieval. Kulang na lang naka-costume yung mga tao para maging perfect na talaga. Wow! If war is the answer, it must be a very stupid question. Whoa! Bahala, wala tayong picture, basta meron tayong videos. Oh. So this is the Abbey. And marami yung gusto pumasok sa loob, kaya nakapila sila. Pero I'm not going inside. I want to do something else. Grabe yung sikat ng araw, guys. Kung kailan ako bumili ng payong, saka naman sumikat ang araw. 12 pounds pa naman yung payong ko. Pinaglaruan na naman tayo ng tadhana. Ganda. Yeah! Ganda na sikat ng araw. Ang Sally Lance Bun. Basically, tinapay siya na pinakasikat dito sa Bath. And for me, I love food. I love bread. Lalong-lalo na ngayon. So, hanapin na. Oh, I found it! Ang dali lang palang makita. Bago pa tumaas yung pila, ngayon na natin gagawin. Ayan guys. Sorry, medyo magalaw yung camera. But ganyan ang itsura niya. Sally Lance Bun. Eating house. Ngayon na nga, nakapila na nga eh. Oh. So gusto kong pumila dito to buy their bread. Ayun. 1,000 years later. Ayan, nasa baba pala guys, underground ang bakery ng Sally Bun. So bababa tayo dahil dito kukunin yung take-out na tinapay. Sana all pinapahirapan muna bago nakabili ng tinapay. Mabunggo tayo dito. Pero sobrang classic. Eh, akala ko totoong babae. Ang galing. Picture nga ako dyan. Bili lang tayo ng bun. Ayan, very famous. Nakalagay sa box. Ayan, bili tayo ng dalawa. Okay, so ito ang kanilang museum. And dito binibili din yung tinapay. Wow, ang ganda guys. Para siyang totoo. Akala ko talaga kanina totoong baker. So this is actually just a museum. Dito ay parang lutuan. Merong mga pots. And I believe this one is used for hanging things. Same goes here. Then these are the buns that she's made.
And of course, they're using the traditional oven, which is stone oven and fire. Pero ang ganda ng costume mo, ate. Parang bet na bet ko. Bagay sa akin yan. At saka merong kahoy. Then mga buns. Galing, tsaka ito flour. So it's nice to see. And they are really good, guys, when it comes to museum. Kasi parang totoo. So I had to make pila of 30 minutes para mabili ko tong tinapay na to, guys. Pero at least ngayon meron na. So okay, guys, ang lungkot ng buhay natin dito sa labas. Sa labas ng Roman Bath. Sa may Bath, UK. Dahil na-sold out yung ticket sa oras na available lang kami. Ang meeting time namin pabalik sa bus ay 2 p.m. Ang ticket na available para sa entrance, kasi limited lang yung pwedeng pumasok labas sa loob ng Roman Bath, is ang available lang is 3 p.m. Hindi pwede kasi iiwan ako ng group tour na bus. So, my mistake is your lesson. Kapag pumunta kayo ng Bath, UK, make sure lahat ng tickets ninyo ay nakabook in advance. Hindi lamang mga entrances sa mga attraction at saka sa mga must-see, kundi yung mga group tour din, kasi nauubos talaga, guys. Nauubos ang mga ticket, lalong-lalo na ngayon, ang buwan na to ay peak season. Nauubos siya sa date at sa oras na perfect para sa inyo. So, hindi naman ako malungkot kasi nandito naman ako sa labas at nakikita ko yung kanyang building, and pwede ko naman sigurong basahin na lang at makichismis na lang ako kay Alex Gonzaga or kay Jessica Soho sa mga ginawa nilang pagpasok sa loob, kasi wala din tayong chance. But I'm still happy kasi nabili natin yung ating tinapay. Sana all tinapay ang kasiyahan. So maghahanap na lang ako ng another kung gagawin dito sa Bath, dahil meron pa tayong 1 hour and 15 minutes to kill. Guys, naglalakad ako papunta sa museum ng mga fashion. Ngayon nakita ko ito. Akala ko lahat telephone booth, ito ginawang cash. O, 'di ba, bongga. Sa kabila telephone, sa kabila cash. Gamit na gamit ah. So let's go. Samahan niyo akong mag-walking. Nilakad ko ng 10 minutes. And then close pala. Minsan yung mga sacrifices talaga natin sa buhay na sasayang. Kinunik na naman sa buhay. Alright, since close naman yung Bath, pumasok na lang ako sa isang souvenir shop. And para siyang mga bagay na gawa sa kahoy. Meron ganito, oh. Dream catcher. Ang cute. Ano ito? Ganda niya. Pwede mo siyang isabit sa bedroom or sa sasakyan. Kung sa sasakyan ka natutulog, homeless. Pwede din. 6 pounds ang small. 10 pounds ang medium. Marami kasi yung pila, guys. Aray, mataas yung pila, kaya pumila na rin ako. Gaya-gaya, Cornish Bakehouse. Since 1983. 5 pounds naman to, isang tinapay. Para siyang pie. Empanada pala. Hay, mapay-pay. Kapag yung empanada, malang na, oh. So, kainin ko lang. A few moments later. And wala naman masyadong pwedeng gawin kapag umuulan. But at least, alam niyo minsan, kahit na nagta-travel tayo, minsan gusto lang natin puntahan talaga yung tibok lang ng puso natin. So for me, I told you, I went to Sally Lance Bun. Tikman natin together. So basically, it's a toasted bread, made locally here in Bath. At since nandito pa yung bus, dito na rin natin titikman. So tinapay siya na ganito kalaki. Laki pala ng tinapay na to, guys.
Ito yung ilang famous nila na local bread. 3 pounds. 3. Yung sabi nila na pag pumunta daw, titikman talaga. Kaya ito, bumili ang laki-laki pala. So, ito ang tinapay guys. Sobrang laki. Mas malaki pa sa mukha ko. Look. Ayan. So, tikman natin together. Ang amoy niya parang tinapay lang sa Pilipinas. But let's try. Kasi sabi nila, must taste, must eat dito sa Bath. Parang Pilipinas din naman ba ang tinapay sa kanto ng Jensen? Okay, now I know. At least I tried. But I would say na it's just plain simple bread. Ayan. Para lang siyang pandesal sa Pilipinas, pero mas masarap yung pandesal. Hindi, ewan ko ba ba't sikat na sikat to? So, hindi ko ito mauubos. It's big. So, sabi dito, bun etiquette. This bread will stay for 3 to 5 days. And it will taste amazing when heated or roasted. Ayun. And they can be frozen. Temple Hall 400 years before. Shakespeare guest houses, Arden Way guest house. No vacancies. Look at that. Because no one wrote down. I was born, and he didn't write on the wall. I was born here. Guys, so behind me right now is one of the famous spot dito sa Stratford-upon-Avon kasi it is believed that William Shakespeare, who is the greatest writer in the history of English language, alam naman natin yan, pinag-aralan namin yan way back college sa Mindanao State University ng Jensen. It was said that he lived here, and in that open window, I don't know if you can see it from here, dyan daw siya pinanganak na room. Pero wala namang proof to prove nga na dyan yun yung room na pinanganak siya. But it is famous for the locals and the tourists, kaya lagi siyang pinapasok at nagbabayad ng entrance to see that room. So, oy, layo na pala ng nalakad niya. Ayun. So that's the house. That's how the classic house looks like way back nung mga panahon pa na lang ni William Shakespeare. And ngayon nga susundin natin yung flag. A gift from the Bird family. I'm not sure what that one is. So this city of Stratford-upon-Avon is popular for William Shakespeare's birthplace. Ito daw ang birthplace ni William Shakespeare. But during young life. Kasi after that he left Stratford-upon-Avon and there's no proof still kung saan niya sinulat lahat ng mga libro niya. He's working over in Paris at the moment on a roof that is going. Classroom ni William Shakespeare. Binibigyan kami ng chance to learn how to write calligraphy like this. And ito ang unang gagawin natin. Kokopyahin natin yung pangalan ni William Shakespeare gamit ang quill pen. So ganito siya, feather, and then isasawsaw natin sa ink. And we are going to try to write. Makopya ko kaya. So, ayun. Dami ko nilagay na ink. Ayan. So, we have to copy this. It really works, guys. Diba? First owner talaga tayo nito, guys. Tama ba yan? Ay, lalala. Sobrahan.
Wala na. Natanggal tayo sa honor roll. So this is believed to be where William Shakespeare learned way back. Ng lola ninyo. Okay, gamit tayo ng salamin nila. Ito naman ang kanilang mga uniform for the class. And this is the head teacher or headmaster uniform. Ito is ang place for the teacher, and these are where the kids learn their calligraphy and everything else. Room, as you can see. Wala man lang tayong pictures dito guys, but it's okay. Kasi kanina sobrang busy. But this is where they sit. At meron na rin siyang desk under the chair. Yun. Alright, so far so good. I would recommend this trip for those who are really into literature, writing and reading, English, especially sa mga mahihilig sa mga poem ni William Shakespeare. But for me, hindi kasi ako mahilig sa mga mga poem. Mahilig ako magbasa ng suspense, katulad ng kay John Grisham. But you can see here, they have like sample of costumes for the old times, sa time ni William Shakespeare. Nice, I like it. I like it. Look at this. I love this one. Love all, trust a few, do wrong to none. You can love all, but you cannot trust everyone. I love that.